Ayan guys, welcome sa Nisker. Ayan, share lang namin sa inyo yung ginagawa namin ngayon Nissan X-Trail na for engine overhaul kasi humalo na yung tubig at langis. Ayan o. Ito yung kanyang dipstick. Ito nyo. Ayan, iba kulay ng langis, hindi siya maitim. Yan. Maputi-puti siya. Nababa na namin yung natanggal na namin yung yung head. Yan, binababa na lang namin ngayon yung pinaka mismong makina. So ito ay 2005 model na Nissan X-Trail 2.5. Ang issue nito, nag-overheat. Kaya nasagad sa overheat, kaya yan ang nangyari. Yung tubig na nanggagaling sa cooling system ay pumasok o tumalon doon sa engine oil. So ito yung cylinder head nya, ito yung gasket. So ayan, pakita ko sa inyo yung cylinder head gasket. So ito yung cylinder head gasket nya. Ayan, kinakalawang na. Ayan, kinakalawang na yung cylinder head gasket. Metal po kasi yan. Kaya hanggat maaari, ang gamitin nyo hindi coolant, hindi tubig, coolant lang. Ito kasi yung ginagamit nila dito is tubig lang. Kaya yan nangyari. Yan. Kaya yung mga nagsasabi na okay yung distilled na tubig sa cooling system, pinaka alternative wag po kayo maniwala doon. Pwede nyo pan-top up konti lang, kapag konti lang, pero kapag yung marami na hindi na maganda yon. Hanggat maaari coolant yung ipapalit nyo, o coolant yung nasa loob ng makina nyo, kasi ganyan ang mangyayari. Kakalawangin yung mga pyesa ng makina at sisirain niya yung cylinder head gasket. So hanggat maaari, coolant ang gamitin nyo sa inyong cooling system. Ito kasi tubig lang hanggang dun sa block. Sabihin pati dun sa loob ng makina tubig, sa radiator tubig. Yan, kaya ganyan ang nangyari. So mas tatagal pa sana kung yan gumagamit ng coolant. Ito kasi tubig lang talaga. Yan, kung makikita nyo. Malinaw na malinaw, tubig. Kalawang pa. So mas tatagal pa sana kung coolant ang ginagamit. Kasi ang coolant ay mayroon detergent additives yan na kaya maglinis sa loob ng ating cooling system. At yun, hindi lang cooling properties ang meron siya. So ayan guys, yung ibang component ng makina. Ayan yung oil pan. Kung makikita nyo, parang 3-in-1 na yung kulay ng langis. So ibig sabihin, humalo na yung tubig at langis. So kapag ganyan, hindi maganda sa makina yan, dahil yung langis hindi niya na kayang mag-lubricate dun sa loob ng mga engine components sa loob ng makina. So ang mangyayari, magkakaroon ng friction dahil sa yung langis na dumaloy may halo ng tubig. Yan, kaya makikita nyo mayroon siyang play. Yan, maalog na siya. Subject for replace na yung kanyang mga connecting rod bearing. Ayan. So lahat to papamachine shop namin. Bibilan ng panibagong mga bearing, gasket, at mga ipapamachine shop, ipapapolish yung crankshaft. Ayan, lilinisin, re-replace, ka-crack test para malaman kung merong crack. Then palit na rin ito ng crankshaft bearing. Sa pag ganito guys, napakalaki ng gastusin. More or less nasa 60,000 ang gagastusin nyo. Kaya
hanggat maaari ingatan natin yung ating makina, gumamit tayo ng coolant. Kapag alam natin na maputla na yung ang ating coolant, i-flush na natin, palitan na natin siya ng bagong coolant para maalagaan at tumagal yung makina. Yan lang naman dalawa ang importante sa internal parts ng makina yung coolant at yung langis. Kailangan na maintain na malinis, na maintain siyang tama yung ratio ng tubig at ng coolant, and then yung langis ay updated lagi sa change oil. Kaya ayan, sana may natutunan kayo sa aking isinare na to, dahil malaking tulong to lalo na sa mga car owner na kagaya ko, para maalagaan nyo ang inyong makina at tumaba pa ang buhay nito. Maraming salamat. God bless po. Ride safe sa lahat.